Welcome to Tagalog Bible Voice. Exodus chapter 16, pagkatapos nilang umalis sa Elim, nagpatuloy ang buong Israel sa paglalakbay papunta sa disyerto ng Sin. Mga isang buwan na mula nang umalis sila sa Egypt at dito na naman pumasok ang panibagong challenge, gutom. At gaya ng dati, nagreklamo na naman ang mga tao kina Moses at Aaron. Sabi nila, mas mabuti pa nung nasa Egypt kami, kahit alipin, may karne at tinapay naman kami. Dito, parang mamamatay na kami sa gutom. Parang nakalimutan nila agad yung mga himala na nangyari. Ganun minsan, di ba? Kapag may bagong problema, nakakalimutan natin yung mga naunang tulong ng Diyos. Pero ang Diyos, hindi agad nagalit. Sa halip, nagbigay siya ng provision. Sinabi niya kay Moses, magpapaulan ako ng tinapay mula sa langit. Imagine mo yun, parang umuulan ng pagkain. Pero may instruction, bawat araw, kukuha lang sila ng sapat para sa araw na iyon. Hindi pwedeng mag-imbak para sa susunod. Parang lesson ito ng daily trust. Huwag kang mag-overthink sa bukas. Magtiwala ka sa ibibigay ko ngayon. At sabi pa ng Diyos, sa ika-6 na araw, kukuha sila ng doble kasi sa ika-7 araw Sabbath, walang lalabas na pagkain. Ibig sabihin, may rhythm ng work at rest. Hindi puro trabaho, may pahinga na inutos mismo ng Diyos. Kinagabihan, dumating ang mga pugo, mga ibon at napuno ang kampo. May karne sila. Kinabukasan naman, may parang manipis na parang hamog sa lupa. Nang matuyo, may natirang parang flakes, puti, parang yellow o coriander seed. Tinanong nila, ano ito? Sa Hebrew, manna ang ibig sabihin, what is this? Kasi hindi nila alam kung ano yon. Pero yun na pala ang tinapay na galing sa langit. Ang lasa nito, parang tinapay na may honey, simple pero satisfying. Parang basic food, pero sapat para mabuhay sila araw-araw. May instruction si Moses. Bawat isa kukuha ayon sa kailangan niya, hindi sobra, hindi kulang. At interesting, kahit iba-iba ang kinuha nila pag sinukat, sakto lang para sa bawat isa. Walang nagutom, walang nasobrahan. Parang lesson sa fairness at provision. Ang Diyos marunong mag-balance. Pero siyempre, may ilan na hindi sumunod. Nag-imbak sila para sa kinabukasan at kinabukasan nabulok ito at nagkaroon ng uod. Parang sinasabi ng Diyos, trust me daily, huwag kang matakot na maubusan ka. Pagdating ng ika-6 na araw, kumuha sila ng doble. At himala, hindi ito nabulok. Ibig sabihin, kapag sumusunod sila sa instruction ng Diyos, nagiging maayos ang lahat. Pero may ilan pa ring matigas ang ulo. Lumabas sila sa Sabath para maghanap ng pagkain, pero wala silang nakita. Doon sinabi ng Diyos, hanggang kailan kayo hindi susunod? Kasi ang Sabath ay regalo, araw ng pahinga, hindi pabigat. Isa pang mahalagang detail. Sinabi ng Diyos kay Moses na magtabi ng isang jar ng manna at ilagay ito bilang remembrance para sa mga susunod na henerasyon. Parang physical reminder ng provision ng Diyos sa disyerto. At sa chapter na ito, sinabi rin na kumain sila ng manna sa loob ng 40 years hanggang makarating sila sa lupang ipinangako. Ibig sabihin, araw-araw, taon-taon, faithful ang Diyos sa pagbibigay. Insight dito, kaibigan. Minsan ang provision ng Diyos hindi bongga o ingrande. Parang manna. Simple lang, pero sapat at consistent. At tinuturuan tayo nito na magtiwala araw-araw. Hindi yung Lord, good for 10 years na sana. Lord, today, sapat na. At yung Sabbath, reminder na hindi natin kailangan kontrolin ang lahat. May space para magpahinga at magtiwala na kahit hindi tayo kumikilos, kumikilos pa rin ang Diyos. At yung mana na iniipon bilang remembrance, parang sinasabi, huwag mong kalimutan kung paano ka binuhay ng Diyos sa mga panahon na akala mo wala ka nang makakain. Dahan-dahan lang. Kasi minsan, ang tunay na himala ay hindi yung biglaan, kundi yung araw-araw na hindi ka pinapabayaan. Exodus chapter 17, nagpatuloy ang mga Israelites sa paglalakbay nila sa disyerto step by step, following kung saan sila pinapapunta ng Diyos. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Rephidim, pero may problema na naman, walang tubig. At gaya ng dati, nagreklamo ang mga tao kay Moses. Sabi nila, bigyan mo kami ng may inom. Parang galit na sila. Umabot sa point na parang gusto na nilang saktan si Moses. Si Moses medyo pressured na rin. Lumapit siya sa Diyos at sinabi, ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Konti na lang, babatuhin na nila ako. Ang sagot ng Diyos, very specific. Sabi niya, dalhin mo ang ilang matatanda ng Israel at hawakan mo yung tungkod na ginamit mo sa Nile. Pumunta ka sa bato sa Horeb at hampasin mo ito. Imagine mo, kaibigan, bato yun. Hindi naman normal na may lalabas na tubig doon. Pero sumunod si Moses. Hinampas niya ang bato at himala may tubig na lumabas. Hindi lang konti, sapat para sa buong bayan. Parang impossible situation na naging possible.
Yung lugar na iyon pinangalanan nilang Masa at Meriba. Ibig sabihin testing at quarreling kasi doon nila tinesting ang Diyos at nag-away-away sila. Parang sinabi nila, kasama ba talaga natin ang Diyos o hindi? Ang bigat nun kahit nakita na nila ang daming himala, nagduda pa rin sila. Pero hindi pa tapos ang chapter. Biglang may dumating na bagong kalaban, ang Amalekites. Inatake nila ang Israel. Ito na yung first time na makikita natin na kailangan nilang lumaban physically. Sinabi ni Moses kay Joshua, dito unang lumabas ang pangalan niya, na pumili ng mga lalaki at lumaban sa Amalek. Habang nangyayari ang laban, si Moses umakyat sa burol, dala ang tungkod ng Diyos. Habang nakataas ang kamay ni Moses, nananalo ang Israel. Pero kapag napapagod siya at bumababa ang kamay niya, nananalo naman ang Amalek. Parang kakaiba, no? Hindi lang lakas ng sundalo ang laban, may spiritual side din. Dahil napapagod si Moses, tinulungan siya ni Aaron at Hur. Pinaupo siya sa bato at sila mismo ang humawak sa mga kamay niya para manatiling nakataas. Teamwork. Hindi niya kinaya mag-isa. Hanggang sa paglubog ng araw, tuluyang nagtagumpay ang Israel laban sa Amalek. Pagkatapos nito, sinabi ng Diyos kay Moses na isulat ang pangyayaring ito bilang remembrance at ipaalam kay Joshua na may plano ang Diyos na tuluyang burahin ang alaala ng Amalek. At nagtayo si Moses ng altar at pinangalanan niya itong, The Lord is my banner. Parang sinasabi niya, ang Diyos ang bandera namin. Siya ang dahilan ng tagumpay. Insight dito, kaibigan, una yung tubig mula sa bato, paalala na kahit sa pinaka-impossible na lugar, kayang magbigay ng Diyos. Kahit matigas na sitwasyon, may lalabas na provision kapag siya ang kumilos. Pangalawa yung laban sa Amalek, makikita mo na hindi lang physical effort ang kailangan sa buhay. May mga laban na kailangan din ng spiritual support, prayer, faith, at pagtitiwala. At yung part na napagod si Moses at kinailangan ng tulong, importante yun. Kahit leader siya, hindi niya kinaya mag-isa. Kailangan niya sina Aaron at Hur. Parang sinasabi sa atin, okay lang mangailangan ng tulong. Hindi tayo ginawa para mag-solo sa lahat ng laban. At lastly, yung The Lord is my banner. Ibig sabihin, hindi ikaw ang bida sa tagumpay mo. Ang Diyos ang nasa unahan, siya ang nagbibigay ng direction at victory. Dahan-dahan lang, kasi sa chapter na ito, makikita mo sa gutom, sa uhaw at sa laban, hindi nawawala ang presensya ng Diyos, kahit minsan nagdududa ang tao. Exodus chapter 18, habang nasa disyerto ang Israel, may isang taong paparating si Jethro, ang biyena ni Moses, isang pari ng Midian. Narinig niya ang lahat ng ginawa ng Diyos, kung paano iniligtas ang Israel mula sa Egypt. Kasama niya ang asawa ni Moses na si Zipporah at ang dalawang anak nila, si Gershom at si Eliezer. Interesting detail. Parang matagal nang hiwalay si Moses sa pamilya niya at ngayon nagkita-kita ulit sila sa gitna ng journey. Pagdating ni Jethro, sinalubong siya ni Moses ng may respeto, yumuko at naghalikan sila, tapos nagkamustahan. Parang reunion ng pamilya na matagal hindi nagkita. Ikinuwento ni Moses kay Jethro ang lahat ng ginawa ng Diyos laban sa Pharaoh, lahat ng paghihirap nila sa daan at kung paano sila iniligtas. At si Jethro, natuwa siya. Sabi niya, purihin ang Diyos na nagligtas sa inyo. Inamin niya na ngayon alam na niya na ang Diyos ng Israel ay higit sa lahat ng Diyos, lalo na dahil sa ginawa niya laban sa mga mapagmataas na Egyptian. Nag-offer si Jethro ng burnt offering at sacrifices sa Diyos. At kasama sina Aaron at ang mga elders ng Israel, kumain sila sa presensya ng Diyos. Parang sacred meal, celebration at worship sabay. Pero kinabukasan, may napansin si Jethro. Nakaupo si Moses mula umaga hanggang gabi. Hinaharap ang mga tao. Inaayos ang mga problema nila. Nagbibigay ng desisyon. Nagtuturo ng batas ng Diyos. Isipin mo, isang tao lang, tapos libu-libong tao ang lalapit sa kanya. Parang customer service na walang pahinga. Mahaba ang pila at siya lang ang sumasagot sa lahat. Tinanong siya ni Jethro, bakit ikaw lang ang gumagawa nito? Hindi ito maganda. Mapapagod ka at pati ang mga tao mapagod din sa kakahintay. At nagbigay siya ng advice, simple pero napakalalim. Sabi niya, turuan mo ang mga tao ng mga batas at utos ng Diyos. Ipakita mo sa kanila kung paano mamuhay. Pero pumili ka rin ng mga mapagkakatiwalaang lalaki, may takot sa Diyos, tapat at hindi sakim. Gawin mo silang leaders ng iba't ibang grupo, may leaders of thousands, hundreds, fifties at tens. Parang organizational structure, hindi lahat kay Moses. Sila ang hahawak ng mga simple na kaso. Yung mahihirap lang ang dadalhin kay Moses. Parang delegation. Hindi mo kailangan gawin lahat mag-isa. At sabi pa ni Jethro, kung gagawin mo ito, mas kakayanin mo ang trabaho at ang mga tao makakauwi ng payapa. Ang ganda ng insight, hindi lang spiritual, practical din.
At ang importante, nakinig si Moses. Hindi siya nagmataas kahit leader siya. Tinanggap niya ang advice ng biyenan niya at ginawa niya ito. Nag-appoint siya ng mga leaders at hinati-hati ang responsibilidad, kaya mas naging maayos ang sistema. Sa huli, bumalik si Jethro sa sarili niyang lupain. Insight dito, kaibigan. Minsan, kahit gaano ka ka-strong o ka-spiritual, hindi mo kayang gawin lahat mag-isa. Kahit si Moses, kinailangan ng tulong. At minsan ang wisdom ng Diyos dumarating through ibang tao, kahit pa hindi sila part ng main story. Si Jethro, outsider, pero siya ang nagbigay ng solution. Parang reminder na maging humble, makinig sa advice ng iba, lalo na kung makakatulong, at yung structure na ginawa nila. Parang sinasabi na ang leadership hindi tungkol sa paggawa ng lahat, kundi sa pag-guide at pag-empower ng iba. Dahan-dahan lang. Kasi dito makikita natin na ang journey hindi lang tungkol sa milagro, kundi pati sa tamang sistema, tamang tulong, at tamang pusos sa pakikinig.